Good morning sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo at saka mga hindi tagasunod, good morning. So today, ibabahagi natin na salita ng Diyos itong sa Matthew chapter 43, itong unclean spirit or the spirit of karumihan. So if you have a Bible with me, just open it. Babasahin ko sa English na lang. Tapos susubukan natin i-translate sa Tagalog yung interpretasyon natin kasi hindi naman tayo magaling sa Tagalog. When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest and find none. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits, more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of a man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. So meron itong mga feeling na perfect na mga hintel o Gentiles. Hindi na Gentiles tayo, pero meron tayong kaligtasan kay Kristo kasi when Apostle Paul said that wala nang Gentiles or Hudyo kay Kristo. So meron itong mga hindi naman Israelita. Piling magaling, ang tinutukoy dito daw ay yung mga Israelita. Bakit Israelita lang ba ang may puso? Itong mga magagaling na mga na panood ko, tinutukoy daw yan sa generasyon ng mga Israel. Hindi lang po Israel ang may puso. Kaya, nang umalis itong espiritu, so tatagalog natin, nang umalis itong espiritu at pumupunta sa mga dry places or lugar na ba Tagalog yung dry? Basta dry na understood na yan. So seeking rest, naghahanap siya ng mapahinganan at nakita niya na wala. So din sinabi niya, babalik siya sa kanyang bahay na saan siya nanggaling. And when he comes to find it empty. So siya, empty at malinis. At ito ay talagang naka-arrange or naka-order. Then he goes and takes his 7 other spirits more wicked than himself. So, nagdala siya ng 7 na mga espiritu na mas masama pa kaysa kanya at pumasok sila doon at nanirahan. And the last state of the man is worse than the first. So, ang taong ito ay nagiging masama pa mula kaysa noon masama siya. So, sa ating puso po, ang puso po natin ay meron po tinatawag na rooms. So, meron siyang mga rooms. So, kung babasahin natin ang Biblia, so ang puso natin ay merong mga rooms. So, na makita ito ng espiritu na yung dati niyang tinirahan, wala naman palang tumira. So, naganahan siya bumalik kasi malinis na at naayos na. So, ganyan yung interpretasyon. Dapat nating intindihin na ang puso natin is a temple. So, hindi mo maintindihan na temple kasi ano ba yung puso? Paano naging temple? Ang puso po is the temple of God in spiritual things. So, spiritual things yan siya. So, merong mga room ang puso natin. So, pag wala dyan ang Diyos sa puso mo, at hindi mo pinapasok ang Diyos sa puso mo, titira yung ibang espiritu sa puso mo. Mas worse pa yung dadalhin niyang 7 spirit kung hindi mo papatirahan sa Diyos. Kaya ang tao, empty. Taka ka, may mga tao na sinasabi na empty ako, may hinahanap ako. I'm looking for, empty yung puso ko. Hindi nila alam, empty yung puso nila kasi walang tumira. Diba? Kung meron naman mga tao na yung puso nila hindi empty pero masama sila, ito yung mga tinatawag na terrorist. So, yung puso nila is merong laman na spirit, itong 7 spirit. So, pag isa kang tinatawag na anumang religion mo, basta daniwala ay Kristo na Diyos, so let Jesus come into your heart. Do not allow the devil to enter in your heart. So, in the future, maybe he will come out and then invite another 7 spirit. Then it will happen to you if you don't allow Jesus to come in your heart. So, before I start, kung naramdaman mo ni empty ka ngayon, just ask God to come into your heart, ask your forgiveness, accept Jesus as the Lord and your Savior, as Kings of Kings and the Lords of Lords.
Do not allow the devil, the spirit of the devil, to let enter into your heart simultaneously. Yung ano na, sari-sari na, klase-klase na, iba-iba ng mga espiritu yung papasok sa puso mo. So, habang empty ka ngayon, naghahanap ka ng pupuno sa puso mo, you are seeing that I'm empty, I'm looking someone, or like that, to feel or to fill your emptiness. Wala po tayong mahahanap natin sa Diyos ang pagpuno ng ating puso. So, ang puso natin ay mayroong mga rooms. Sa ibang mga translation, ang puso natin ay may mga rooms. So, ang mga rooms na yan ay naka-arrange. So, hayaan mo na si Jesus yung pumasok sa puso mo. Do not allow this devil to enter your heart. Marami yung rooms puso mo, so let Jesus fill your emptiness. So, tanggapin mo sa Diyos as Lord and Savior, King and Kings, o ano pa man, Savior, like that. You can pray like that, na Lord, I'm sinner, forgive me, I want you to come into my heart, like that. And I want you to be my King, I want you to be my Savior, like that. So, it's simply, kasi pag hindi mo i-allow si God na pumasok sa puso mo, ang espiritu na ito ang papasok sa puso mo. So, ito pang magiging, tawag dito, ano ba tawag dito, yung disaster sa buhay mo. Bakit magiging disaster pag empty ka? Kasi darating ang pagkakataon o panahon na mag-iisip ka na mukhang yung buhay mo wala ng halaga. So, pag magkaganon, maisipan mo to end your life. Yung iba nga, kita nyo naman, lalo na mga bandang Japan, nagpapatiwa talaga sila, nag-suicide talaga sila. Why? Because they don't find the solution to fill their emptiness. So tayo, meron tayong Diyos, meron naman tayong Bible. So nandyan sa Bible, yung ating solusyon is to let Jesus come into your heart and to make your Lord and your Savior. Ganun lang kasimple. So, kung di pa rin enough yung pag-invite mo kay Jesus, you just ask and pray o fasting kung kinakailangan to fall in your emptiness. Diba? So, ganun lang siya. Hindi ito tinutukoy lang sa Israel. Lahat po ng may puso ay ito ang mangyayari pag hinayaan natin na empty ang puso natin at hindi natin papasukin si Jesus sa puso natin as Lord and Savior. Translation nito is yung ang atong puso ay merong mga rooms. Kaya umalis yung yung espiritu at naghahanap ng mapahinga nang wala siyang mahanap, gusto niyang bumalik, ay sabi niya, I will return to my house from which I came. Babalik ako sa bahay kung saan ako nanggaling. So, yung nakita niyang wala pa rin nakatira sa puso mo, ayun, papasok siya, mag-invite pa siya ng 7. So, huwag mong hayaan na pumasok ang mga espiritu na yan sa buhay mo. Hayaan mong pumasok si Kristo sa buhay mo. Hayaan mo siyang manatili sa buhay mo. And you have, mapapasok mo yan and then magkakaroon ka ng tinatawag na 7 fruit of the Spirit. Baka kasali na yon sa tinatawag na mga room, yung mga spirit na yon. Love, joy, patience, kindness, gentleness, etc. Diba? So, papasok na yan sa puso mo. So, magkakaroon ka ng tinatawag na fullness of joy. Diba? Fullness of joy kasi kumpleto na ang nasa puso mo. O, nagtaka yung iba, meron naman akong Diyos, bro, na ginamaw, Christian naman ako, bakit meron pa rin kulang sa puso mo? Are you sure that God, inalaw mo si God na manirahan sa puso mo na buo talaga? Or meron ka pa ginatawag na disco muna ako dito, material muna ako, or ano pa pang mga bagay na makamundong gawain. O, diba? So, nagtaka ka, hindi naman puso ko, bakit yung dasal ko, bakit parang malayo Pero tumatawag naman ako sa Diyos. Do not question about it. Just kneel down and let God, and allow God to come into your heart completely. Gaya nga ang sabi ng Book of Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Paano mag-transform? Ang hilig-hilig mo sa mga bagay sa makamundong mga gawain. Yung iba nga, tumataya pa ng mga illegal gambling o ano pa man. Tapos, mag-claim ka na Christian ka. Ang Christian po ay tagasunod ni Kristo in the Bible. So,
kalimutan mo yun. So at least, kahit na empty ka tapos may Kristo ka, it is possible na mahirapan makapasok yung tinatawag itong spirit na ito. Mahirap makapasok kasi merong nakatira na sa puso mo, si Kristo. So, yung Holy Spirit. So, kung hindi strong yung Holy Spirit sa puso mo, halimbawa, merong tinatawag na disco, the Holy Spirit will tell you, huwag kang pumunta din. Yung ibang spirit naman sasabihin sa'yo, punta ka, maganda doon, masarap doon. So, mag-aaway yung dalawa. So, matatalo yung spirit sa puso mo pag wala kang tinatawag na deep relationship with God. Wala kang prayer, wala kang fasting, etc. So, kailangan mo ng prayer, kailangan mo ng fasting. Para naman, ang pinakamaganda nga dito na gawin mo is yung John 12:25-26 is to forget yourself. To forget yourselves. Ito yung pinakamaganda na hindi talaga makapasok itong tinatawag na 7 wicked spirit. Di ba? Sana maganda yung pagka-explain ko kasi hindi naman ako masyadong magaling talaga sa Tagalog. Kahit na sa English, Bisaya kasi ako. So, sa Bisaya naman, konti lang kasi yung nakakaintindi ng Bisaya, maliban na lang talaga sa Bisaya. So, kailangan kong i-translate sa Tagalog kahit na hindi masyadong maganda. So, at least, itong yung may papayo ko, if you are listening today, who are you? Are you tawag dito, Catholic? Or itong itong Sabadista is itong natanggap nila si Jesus Christ as Diyos ay mukhang na napanood ako. So, Catholic o anumang religion mo, basta kinikilala mo si Kristo na Diyos at hindi mo pa siya tinanggap sa buhay mo as Lord and Savior, you need to let Him to come. Invite Him to come into your heart. Accept Him as Lord and your Savior. Ganon lang kasimple. Walang religion po ang pag-invite natin sa Diyos. Ikaw at ang Diyos ang pinaka-importante. Importante may relation tayo sa Diyos. Dahil yung religion mo, in God's time, lahat po yan is magiging abo. Hindi nyo ba alam yung sa Biblia? Ngayon nga sa India, di ba? Pinipersecute na sila, di ba? So, wala ka nang masisilungan. So, wala ka nang malapitan kundi ang Diyos. So, now it's starting to let your heart, be revival with God. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Huwag mo nang dagdagan ng problema. So, let Jesus come into your heart. Accept Him as your Lord and Savior. King of Kings and Lord of Lords. Huwag mong hayaan ang Espiritu na ito ay pumasok sa buhay mo. So, huwag mong hayaan na mag-iisip ka na, I am empty. Nagdadasal naman ako. Let Jesus take control of your heart. The temple of God, let Jesus to take control of your heart. The Spirit of God. Kung weekend kasi yung ating, yung body natin is, lang ito is, yung tawag na vessel. So, ang loob natin is yung ating heart. So, sa loob ng puso natin ay maraming mga room. So, may mga spirit yan. So, pag hindi full ang power ng Holy Spirit sa puso mo, talagang madadala ka sa tinatawag na temptation o etc. So, hayaan mo si God na na pumasok na completely. Huwag mo nang tirahan yung tinatawag na makamundong mga bagay, makamundong mga gawa o anuman. Let Jesus come into your heart completely and let Jesus reign in your life completely. Yun lang. Huwag mo hayaan ang espiritu na yan na babalik sa puso mo o pumasok man sa puso mo na siyang mananahan at mahirapan ka na tuloy maging mabuting tao. Maliban na lang talaga kung talagang pinili ka ng Diyos. Paano na lang pag napili ka doon sa talagang naging disaster ang buhay tulad na nangyayari sa mga gera ngayon na sa versus Israel and Hamas and other terrorists, paano na lang pag magiging ganun yung buhay mo? So habang may Diyos pa tayong tinikilala, let Jesus come into your heart. So yun lang, sana po kahit pa paano, hindi ba tayo marunong magtagalog, at least naibahagi natin ang salita ng Diyos sa pinagsipikapan, sa tulong na din ng Holy Spirit ng Diyos. So good morning ulit. God bless us all.